Halos lahat ng babae sa kanilang lugar ay ginahasa niya. Sa loob ng higit isang dekada, walang awa niyang ginahasa ang mga batang babaeng residente sa squatter at mahirap na lugar sa India. Akala ni Aku Yadav na walang makakatumbas sa kanyang kapangyarihan, isang demonyo na kayang gumawa ng kahit ano. Pero isang araw, lahat ng babaeng ginahasa niya ay nagtulong-tulong para patayin siya. Walang natira sa kanya kung hindi ang madugo niyang bangkay. Ang kanyang ari na ginamit niya sa panggagahasa ay pinutol ng kanyang mga biktima. Nagmakaawa siya sa kanyang mga biktima at sinabing hindi niya na ito uulitin, pero hindi na siya pinakinggan ng mga ito. Isang madilim na kwento ang bumabalot sa isang bayan sa India, kung saan ang mga kababaihan ay higit isang dekada ng pinapahirapan ng isang lalaki, si Aku Yadav. Halos 200 kababaihan ang naging biktima ng kanyang kahayupan. Sa loob ng 10 taon, walang katapusan ng pang-aabuso ni Yadav. Hindi lamang sa pangahalay, kundi sa pananakot, pagnanakaw, at walang habas na karahasan. Sa bawat sulok ng bayan, takot ang naghahari dahil sa kanya, at tila walang magagawa ang batas para ihinto ang kanyang kasamaan. Ngunit sa kabila ng takot, unti-unting nagsimulang magkaisa ang mga kababaihan. Napuno na sila ng sakit at galit. Sa araw ng kanyang pagdinig, sa mismong loob ng hukuman, sinugod ng mga kababaihan si Aku Yadav. Sa kanilang mga kamay ay dala ang mga kutsilyo, mga asido, at lahat ng sandatang magagamit para sa kanilang matinding paghihiganti. Isang maalab na sigaw ng pagkakaisa ang umalingaw-ngaw sa lugar na animoy nagpahayag ng wakas sa paghahari ng demonyong kriminal. Isang marahas at matinding pagdurog ang kanilang ginawa. Wala ni isang sandali ang ipinagkait para iparamdam ang sakit at takot na kanilang dinanas sa loob ng mahabang panahon. Ito ang araw na hindi makakalimutan ng kanilang bayan. Ang araw na ang mga biktima ay tumindig upang wakasan ang pang-aabuso, upang gawing sariling kamay ang hustisya. Ang kaso ni Aku Yadav ay hindi isang natatanging insidente sa India. Sa kasamaang palad, ang pang-aabuso sa kababaihan, lalo na sa mga mahihirap na komunidad, ay nananatiling isang malawakang problema sa bansa. Ayon sa mga ulat, libu-libong kababaihan ang nagiging biktima ng panggagahasa at iba pang uri ng pang-aabuso taon-taon sa India. Kadalasan ay hindi nabibigyan ng hustisya. Sa mga lugar tulad ng mga looban o masisikip ng mga komunidad, limitado ang kakayahan ng mga otoridad at madalas natatakot ang mga biktima na lumapit sa mga pulis dahil sa takot na hindi sila paniwalaan o mas masahol pa, sila ang pagbintangan. Bago sumapit ang ika-13 ng Agosto 2004, malakas ang loob ni Aku Yadav na walang sino mang magtatangkang sumuway o managot sa kanya. Isang kilalang rapist at mapang-abuso sa kabataang babae. Nakilala si Yadav sa kasamaan at pagtrato sa mga inosenteng tagalooban ng New Delhi. Naging bulong-bulungan ang kakayahan niyang suhulan ng mga pulis para isantabi ang kanyang mga kaso. Kaya't kahit pa 3 tao na ang sinasabing pinatay niya, tila wala siyang pangambang magtuloy-tuloy sa kanyang kasamaan. Pero hindi lamang sa karaniwang mamamayan siya ng aabuso. Tinutukan niya ang mga nasa pinakamababang antas ng lipunan, ang mga tinaguriang untouchable o dalit. Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap na humingi ng tulong, madalas silang hindi binibigyan ng pansin sa mga istasyon ng pulis o tanggapan ng abogado. Ayon pa nga sa ilang residente, kapag humingi sila ng tulong laban kay Yadav, hindi lamang sila tinatanggihan, pinagtatawanan pa sila. Ang mga residente ng Kasturba Nagar ay kadalasang mga mahihirap at walang masyadong paraan upang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ginamit ni Yadav ang kanilang kahinaan at kakulangan sa legal na suporta upang lalong paigtingin ang kanyang impluwensya sa lugar. Sa mga mata ni Yadav, siya ang hari na walang sino man ang makakagalaw. Ngunit sa katunayan, ang takot at pang-aabuso niya sa mga walang kalaban-laban ang nagtulak sa kanila upang bumuo ng matinding determinasyon na wakasan ang kanyang madugong paghahari. Akala ni Aku Yadav na walang makakatumbas sa kanyang kapangyarihan. Isang demonyo na kayang gumawa ng kahit ano, kahit kanino, at walang aadlang sa kanya. Pero noong Agosto 13, 2004, nagbago ang lahat. Isang grupo ng halos 200 kababaihan ang nagsama-sama upang tapusin ang kanyang paghahari ng lagim at iniwan siyang wala nang natira kundi isang madugong bangkay. Ang mga kababaihang bumuo ng grupong nagdala ng hustisya ay hindi mga ordinaryong mamamayan. Sila mismo ang mga biktima ni Yadav mula sa Kasturba Nagar.
Isang mahirap na lugar sa New Delhi. Bawat sulok ng squatter na ito ay nagdadala ng kwento ng kanilang mga karanasan sa kamay ng taong walang habas sa kasamaan. Sinasabi nilang halos bawat ikalawang bahay sa kanilang lugar ay may biktima ng panggagahasa ni Yadav. Sa bawat paglapastangan niya sa mga kababaihan, hindi lamang sila ang nawawalan ng dignidad. Ginamit niya rin ito upang kontrolin ang mga kalalakihan sa kanilang komunidad, palakasin ang kanyang makapangyarihang imahe, at patuloy na palaganapin ang takot. May mga tauhan si Yadav, mga tagasunod na tinatawag na henchmen, mga kasama sa kanyang maduming mga gawain, nananakot at nagtutulak sa mga tao upang manatiling tahimik at hindi lumaban. Ang mga takot na dala ng mga henchmen na ito ay parang tanikalang humahadlang sa kalayaan ng buong komunidad. Ngunit noong araw na iyon, sa damdaming nag-uumapaw, sa galit at paghihiganti, naglaho ang takot. Ang mga biktima ni Yadav, ang mga kababaihan ng Kasturba Nagar, ay nagkaisa sa isang malupit na pagkilos. Siniguro nilang si Yadav ay hindi na kailanman makakapanakit muli. Sa isang punto, sinasabing ipinag-utos niya din naghahasain ng mga kalalakihan o igang rape ang isang 12 taong gulang na bata. Maraming kababaihan ang nagdangkang magsambong laban kay Aku Yadav. Ngunit sa halip na makakuha ng hustisya, pinagtawanan lang sila ng mga pulis. Ilang taon nang nagbibigay si Yadav ng suhol sa mga alagad ng batas, kaya't sa tuwing may babaeng magsusumbong, sinasabihan siya agad ng mga pulis. Ang resulta, dinalaw ni Yadav ang mga nagrereklamo upang takutin sila ng mas matindi. Pinabantaan niyang babagsakan sila ng asido, muling gagahasain at sasaktan ng kanilang pamilya kung hindi sila mananahimik. Ngunit sa wakas, dumating ang puntong hindi na sila papayag na magpaapi. Si Usha Narayane, isa sa mga biktima ni Yadav na matagal nang nagdurusa sa kanyang panggigipit, ang naglakas loob na kumilos. Naganap siya ng tulong mula sa kanyang bayaw at magkasama silang nagtungo sa isang mas mataas na opisyal, ang Deputy Commissioner. Ang opisyal na poprotektahan sila, paiimbestigahan si Yadav. Nang gabing iyon, nabalot ng galit ang buong komunidad. Tinagsa ng mga kapitbahay at residente ang bahay ni Yadav. Giniba at sinunog hanggang maging abo ito. Dahil sa lakas ng pressure mula sa komunidad, napilitan si Yadav na sumuko sa mga pulis. Pero alam ng lahat, lalo na't kontrolado niya ang pulisya sa pamamagitan ng suhol, na ang pagsuko niya ay para lamang sa kanyang kaligtasan, hindi para sa seguridad ng kanyang mga biktima. Sa katunayan, ayon sa mga pulis, inilagay nila si Yadav sa kustodiya para maprotektahan siya mula sa galit ng publiko. Alam na nilang papatayin siya ng publiko oras na magkaroon sila ng pagkakataon. Kinabukasan, nakatakda siyang humarap sa korte. Ngunit nang malaman ni Usha Narayane at ng iba pang kababaihan na malaki ang posibilidad na makalaya siya sa piyansa, hindi na sila nagdalawang isip. Naisip nilang hindi nila makakamit ang hustisya sa bulok na sistema. Kaya't sa pagkakataong iyon, sila mismo ang gumawa ng paraan upang makuha ang kanilang matagal nang hinahanap na hustisya. Sama-samang nagtungo ang halos 200 kababaihan, mga biktima ni Aku Yadav, sa korte na armado ng mga kutsilyo para sa gulay, bato at sili. Bandang 2:30 hanggang alas 3 ng hapon, nagbakita si Yadav. Habang naglalakad si Yadav patungo sa kanyang pagdinig, mayabang niyang tinawag na pokpok o bayarang babae ang isa sa kanila. Tinakot niya ito na muli niya itong gagahasain. Ang pulis na nagbabantay sa kanya ay nakitawa pa, pero ito ang pagkakamaling tatapos sa kanya. Sumigaw ang babaeng biktima, "Hindi tayo pwedeng mabuhay sa iisang mundo. Ikaw o ako ang mawawala." At sa pagkadinig ni Yadav ng kanyang huling hatol, binato siya ng tsinelas sa kanyang ulo. Sumunod ang ibang kababaihan, sinaboy ang sili sa kanyang mukha at binato-bato siya ng mga bato sa ulo. Tinaga siya ng mga kutsilyong bitbit ng bawat babae. Kahit saan nilang maabot. Tumakbo ang mga pulis na dapat sana'y nagbabantay sa kanya, natakot sa galit ng mga kababaihan. Kasama sa plano ng mga kababaihan ang chili powder na agad nilang inihagi sa mukha ng mga pulis na nagbabantay kay Aku. Nabigla at kinabahan ng mga pulis. Mabilis silang nagsitakbuhan palayo na iwan si Aku sa kamay ng mga kababaihan. Ngunit ang mga biktima, hindi nila alintana ang nangyayari sa paligid. Nakatuon sila,
sa taong matagal nang nagdala ng takot sa kanilang buhay. Ang brutal na pangyayari ay naganap sa loob mismo ng District Court No. 7 sa makintab na marmol na sahig ng korte. Habang binubugbog siya ng mga babae, baka sa mukha ni Aku ang takot. Isang takot na hindi pa niya nararanasan sa kanyang buong buhay. Paulit-ulit siyang sumisigaw, "Patawarin niyo ako, hindi ko na uulitin." Ngunit tila walang naririnig ang mga kababaihan. Ipinasan nila ang mga kutsilyo sa bawat isa, at bawat isa ay nanumpang sasaksakin siya kahit isang beses. Ang pader at sahig ng korte ay naligo na sa dugo ni Aku. Bawat talsik ay tanda ng mga taon ng takot at mga abuso na kanilang dinanas. Sa loob lamang ng 15 minuto, natapos ang buhay ni Aku Yadav. Isang taong wala ng awang natanggap sa huli niyang hininga. Sa'y 32 taong gulang lamang. Ngunit hindi ba rito natapos ang galit ng mga kababaihan? Kahit wala ng buhay ang katawan ni Aku, patuloy pa rin nila itong pinagbubuntahan ng galit. Tinagataga pa rin nila ng walang tigil. Isang makapangyarihang mensahe na hindi nila kailanman malilimutan. Bumagsak si Aku Yadav. Halos hindi na makilala ang kanyang katawan, nakahilata sa puting marmol ng korte. Duguan at wala ng buhay. Pagbalik ng mga kababaihan sa Kasturba Nagar, matapos ang kanilang ginawang pagpatay kay Aku Yadav, sinalubong sila ng kanilang mga asawa, ama at kaanak. Nagdiwang ang buong komunidad tulad ng isang fiesta ng tagumpay. May tugtog sa bawat sulok ng kalye. Ang mga pamilya ay sumayaw na parabang nakalaya na sa matagal na pagkakagapos. Namigay ng pagkain at prutas sa kanilang mga kapitbahay. Ipinakita ng mga tao ang kanilang pagkakaisa at yalak sa wakas ng pang-aabuso. Gayunpaman, hindi nagtagal, 5 babae ang inaresto, subalit agad ding pinalaya matapos ang malawakang protesta sa lungsod. Buong tapang namang inako ng bawat babaeng nakatira sa lugar ang kasalanan sa pagpatay kay Yadav, na parabang sila'y nagkakaisang pader laban sa pang-aabuso. Kabilang sa mga nakasuhan, si Usha Narayane, nakasama sa mga babaeng humarap sa mabigat na pagsubok. Pero hindi sila nag-iisa. Isang malaking karamihan ng 400 babae, mahigit 100 lalaki at mga bata ang nagtipon sa korte, na natiling hindi natitinag. Sinasabi sa mga otoridad na hindi sila aalis hanggat hindi pinapalaya ang mga kababaihan. Noong 2012, tuluyan ang napawalang sala si Usha Narayane. Kasama sa mga pinalaya ang 21 iba pang akusado, kabilang ang 6 na kababaihan, dahil sa kakulangan ng ebidensya. Isang hukom ang nagbigay diin sa kawalan ng maaasahang saksi at sa mga hindi kapani-paniwalang mga pahayag ng pulis, kasama ang autopsy ni Aku na nagpapakitang may alkohol sa kanyang katawan. Patunay na binibigyan siya ng pabor ng mga pulis dahil nagawa pa niyang uminom ng alak kahit pa nakakulong dapat siya. Naging pabor sa mga kababaihan ang salaysay ng isang retiradong hukom ng mataas na korte, si Vauvehin, na nagbigay pagtatanggol para sa kanilang ginawa. Sa kalagayang kanilang naranasan, wala na silang ibang magagawa kung di tapusin si Aku. Paulit-ulit nilang hiniling ang proteksyon ng mga pulis, ngunit sila'y nabigo. Dagdag pa ni Vahin, kung sila man ang humawak sa batas, ito'y dahil nabigo ang batas at mga tagapagpatupad nito na ibigay ang kanilang pangangailangan. Pati ang Assistant Commissioner of Police, si Dalbir Barati, ay nagsabi, mayroong 200 kababaihan na umako ng kanilang ginawa. Walang nahanap na ebidensya o mga armas laban sa mga inaresto. Ayon naman sa magazine na Outlook, nagkaroon ng bulong-bulungan sa mga pulis tungkol sa alitan ng mga gang kung saan kabilang si Aku na tumutulong umano sa mga kababaihan. Sinumpa naman ang isang pamangkin ni Aku na siya ay maghihiganti para sa pagkapaslang ng kanyang tiyuhin. Pagsapit ng 2014, lahat ng natitirang akusado sa kaso ni Aku Yadav ay tuluyan ng pinalaya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa huli, naging inspirasyon ang tapang ng mga kababaihan ng Kasturba Nagar at nagbigay ito ng mensahe na sa kabila ng takot at pang-aabuso, ang pagkakaisa, ang tunay na sandata laban sa kasamaan. Bagaman hindi tuloy nabigyan ng kapayapaan ang mga kababaihan ng pagkamatay ni Aku Yadav, malaki ang nagbago. Ayon kay Narayane, mas nagising ang lipunan sa katotohanan ng kanilang sinapit at nasulyapan ng mundo ang tunay na lakas ng mga kababaihan. Pagkatapos ng pagpatay, nabuksan ang mga mata ng lipunan. Lumabas ang kakulangan ng mga pulis. Naiirita sila dahil dito. Pahayag ni Narayane.
Nagawa namin ng tama para sa lipunan. Tignan natin kung paano ito susuklian ng lipunan.